Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. So pasilipot lang ito mga idol sa inyo, no? Itong Krill CA25. Yan. So dinala sa akin ni customer. So for ano na to, for change board. So bakit nga ba for change board? Dahil medyo luma na itong amplifier na ito. So kailangan na ng talagang i-change board para at least may balik natin sa bago yung kanyang performance. And so ito po yung kanyang itsura mga idol, no? Ito yung kanyang laman. So pagdating sa transformer, grabe, believe talaga ako sa mga amplifier noon, dahil yung mga transformer nila ay malalaki, no? Matataas yung current na ginagamit. So ito na lang si Krill CA25. Ayan, so napaka laki na kanyang transformer. So ang bigat, mabigat. So sa ano yan, sa bumabase din yan sa core, sa quality ng core ng transformer. So pag medyo manipis, no? Manipis yung gamit na silicone, syempre bibigat yung ano niya, yung core. Compare natin sa iba, no? Malaki siya pero makapal yung core. So hindi siya gaano mabigat. So ito, mabigat yung core ni Krill na ginagamit. So ibig sabihin maganda yung ano nila, yung mga transformer na ginagamit. And so ito po si Krill CA25. So bali 15 pairs po yung kanyang power output. So power output, ito po yung ano niya sa main amp, 1 2 3 4 5 6 7 8. So nasa 8 pairs lang yung kanyang main amp. Tapos dito stepper na to. Alright, so stepper na to mga idol. So class G yung design ni Krill CA25, pero biroin natin, grabe sobrang lakas pagdating sa sub. Grabe bumayo yung amplifier na ito mga idol. So ito siya. Ayan, so nasa ano rin, nasa 12 pieces yung capacitor na ginagamit. So pinalitan na, hindi na po ito original. So ayan, Rubicon na siya. So baka bumigay na rin po yung ibang mga caps na original niya. So pinalitan nila ng 100 volts 10,000 microfarad. Ayan. So ito yung design ni yung differential niya. Actually meron tayong design nito, pero yung ginagamit natin na design ay yung galing sa K10. So mas naka-fix, no? Fix DC offset, fix yung bias, para wala na tayo magiging problema. Kasi minsan pag merong trimmer sa bias, doon nagkakaroon ng problema. Pag yung trimmer nagloko, so syempre abnormal din yung bias na ibinabato sa ating mga power transistor. So isa din yan sa cause kung bakit umiinit or nasisira yung mga power output natin, dahil hindi normal yung bias. So take note talaga natin yan mga idol, na dapat yung standby bias natin sa ating mga power output ay hindi talaga lalampas ng 0.5 volts. Pag lumampas yan 0.5 volts, talagang masisira yung amplifier natin, yung mga power output. Lalo na ito si Toshiba. So pag 0.5 volts talaga yung bias mo dito, so kahit naka standby lang, iinit yan. Na-experience ko na yan mga idol. Kahit wala siyang load, naka standby lang, naka power on lang, so kusa siyang umiinit. So dahil yan sa bias na tinatawag natin. Yan. So kaya yung mga gawa ko, ina-adjust ko sa 0.3 lang po yung natin, para at least meron tayong 0.2 na allowance, no, yung mga power outputs natin. So hindi sila mabibigla kung magkakaroon man ng power fluctuation or mag-abnormal yung kanyang pasok ng kuryente sa differential. So hindi apektado, no, yung bias natin, yung mga power output natin, dahil nasa 0.3 lang po yung setting natin. So hindi siya masyadong mabibigla yung mga power output natin. So pag mababa yung power output bias natin, so magkakaroon ba ng tawag dito, yung yung tunog, apektado ba? So actually based on my experience pa rin, so hindi naman siya masyadong apektado yung tunog. Hindi naman apektado yung tunog pag mababa masyado yung bias. So nakadepende kasi sa design ng amplifier. Yung sa akin nga, so yung mga gawa ko, yung
re-replace ko sa mga ganitong klaseng amplifier. So yun, tulad yan si Lixos. Tapos ko na rin yung board ni Lixos, pili out. So ipaprocess ko na lang. So ipiprint ko na lang yan para matapos na rin. So, change board din yan Gumagawa ko kasi mga idol na mga board. Ayan. So fixed bias para at least safety yung mga power output natin. Okay, so ayan. So si nga pala, si Krill C825, yung mga niya, secondary output niya ay nasa 120 yung high rail niya. So 60, 120. So ayan, tested na po yung mga pang replace natin na mainboard sa ganitong klaseng supply. Nasa tayo na-try na nga natin sa 160 yung board na na-replace natin. So kayang-kaya pa rin 160. Ayan. Ayan. So syempre ibang na naman to, ibang design. So magre-layout na naman talaga ako ulit. So yung palit natin dito is class H na talaga. So bali MOSFET po yung power output niya sa kanyang stepper. So MOSFET na po yung gamit. So pag MOSFET yung gamit, iba naman po yung payo. Mas malutong, mabigat yung sub pag naka MOSFET yung stepper. So LM311 din po yung natin, yung stepper na ginagamit sa pang replace. Ayan. So tulad nito, ayan. Ayan. So ito po. So ito po yung design na nare-replace natin. Sa bali ito ay 3 stepper nga lang. So ayan, sa 3.0 LX. Ito po yung nare-replace ko sa mga LX58. LX58 ng Lexus. Ayan. So ito, binalik lang sa akin ni sir dahil hindi daw gumagana yung kanyang stepper. So i-check ko kung bakit hindi gumagana. So dito sa sa kanyang step, yung gate driver na nilagay ko dito kasi ay baka napeke ako. So sa isang supplier kasi na wala nang stock, tapos yun, medyo matagal dumating. So bumili lang ako dito sa tabi-tabi. So ito yung nilagay ko na na gate driver. So duda ako dito, baka hindi siya nagfa-function. Tapos dito rin sa kanyang nilagay na na MOSFET. So yung ginamit niya ay IRP240. So baka P channel to. Kasi yung natin dito, yung ginagamit natin dito sa ating stepper, in channel MOSFET. So ito baka P channel to. So i-check na lang natin. Yan. Tapos i-send ko na lang pabalik kay sir. So stepper lang naman yung nagiging problema dito. Kasi sabi niya maagang nagki-clip. So pag nagki-clip, syempre hindi na pa-function yung yung stepper niya. Kasi walang pumapasok na dito sa rail pag bumayo siya. Yan, so marami pa tayong gagawin dito mga idol sa shop. Yan, maraming nasidatingan mga amplifiers. So busy talaga tayo dito hanggang Disyembre na to mga idol. Ayan. So bibigyan ko lang kayo mga idol ng update dito sa Krill 25 na i-change board natin. So yung natin dito, yung time, habulin natin time before November, dapat na natin matapos na natin. Same din yan sa Lexus Studio. So kaya rush talaga yung gawin natin. Tapos yun, marami pa nga tayong mga repairs. So singit-singit lang kung sino yung mas madaling gawin. So unahin natin para at least. So ito, sisingit lang natin yung mga mainboards, pagtatanim ng mga power transistor, ng mga resistors. Yun. So andun pa pala yung pinadala sa akin from Antique. So yan, LX20 for fixed bias din yan. So ibablog ko rin yan mga idol. Okay, so dito lang muna tayo mga idol. Maraming salamat.